Ang pinakamayamang henerasyon. Kabanata 12. Mga bayani ng kababaihan. Bagamat lubhang nag-aatubili, sa wakas ay nilagdaan ni Iron ang hindi pantay na kasunduan na, sa kanyang palagay, ay isang kahihiyan sa bansa. Nasiyahan si Gab. Bagamat may malaking pag-aalinlangan ako tungkol sa diwa ng kontraktwal ni Gab, ito ang pinakamahusay na solusyon sa kasalukuyan. Hindi ko talaga kayang itaboy ang aking maliit na tiyahin. Bibili ako ng laptop mamayang hapon, sasamahan mo ba ako? Tumingin si Gab kay Iron na kumakain ng bowl noodles at sinasadyang maghugas ng pinggan. Mayaman ka ba? Lumingon si Iron at nagtanong. Hindi mura ang mga laptop. Naaalala ko na ang kasama ko sa kolehiyo ay may isa, at nagkakahalaga ito ng higit sa 10,000. Sa mga araw na ito, ang mga computer ay mga luxury item pa rin, pabayaan ang mga laptop. Maliit na kahulugan. Hindi binalak ni Gab na itago ang kanyang maliit na tiyahin. Sa isang tiyak na lawak, siya ang taong tunay niyang mapagkakatiwalaan. Maliban sa usapin ng muling pagsilang, iba pang mga lihim ang maaaring ibahagi. Nang makita niya ang balanse sa bangko ni Gab, nabaliw si Iron. Wow, ang daming zero. Panipi. 1, 10, 100, 1,000, ganap. 18 milyon. Hinawakan ni Iron ang kwelyo ni Gab at malakas na umiling, may 18 milyon ang pamangkin ko. Tila natulala si Gab. Matapos matigilan ng ilang sandali, bigla niyang hinayla si Gab at umalis. Bumili ng damit. Bumili ng mga bag. Gusto ko lahat. Matagal nang gusto ng asawa ko na maging isang walang kabuluhan at materyalistikong babae. Ngunit wala siyang maraming pera, at ang dominanti at gwapong amo ay itinapon sa akin ng milyon-milyong at nais na alagaan ako. Ngayon, sa wakas ay natupad na ang matagal ko nang inaasam sa katawan ng aking munting pamangkin. Ito ay nawala. Sinabi ni Gab na may luha sa kanyang mga mata. Naaalala ko ang trabaho ng iyong chapter, ang boss ng iyong kumpanya ay dahil lang sa sinabi niyang gusto kanyang alagaan. Natanggal ka ba? Binigyan ng maliit na tiyahin si Gab ng isang blangkong tingin at sinabi, ang lalaking iyon ay hindi gwapo o dominanti. Bilisan mo, hindi ako makapaghintay. Si Gab ay napakamapagbigay sa munting tiyahin. Welcome din itong asong ito. Ilagay sa dulo ang schedule ng pagbili ng computer ni Gab, at i-drag muna siya sa shopping mall. Karaniwang hindi ako nang ahas na makakita o bumili ng mga damit, at maaari ko lang subukan ang mga ito sa karamihan. Gayunpaman, si IRWN ay napakaganda at may magandang figura. Kung masyadong mahirap ang kanilang matandang pamilya Clarin, hindi siya mangangahas na bilhin ang mga ito sa buong taon. Ang mga damit na in-order ko, karamihan sa sahod ay ipinadala sa pangalawang matanda para masubsidyo ang pamilya. Kadalasan, ang ilan ay ipapadala kay Gab. Sir, ang ganda ng girlfriend mo. Maging si Iron, na patuloy na lumalabas-masok sa fitting room na nakasuot ng magagandang damit, ay hindi napigil ang magsalita sa tono ng paghanga. Nakangiting sinabi ni Gab. Hindi ko siya girlfriend. Nakahinga ng maluwag ang shopping guide at nagmamadaling sinabi. Siguradong asawa mo yan, di ba? I'm so sorry, masyado ka pang bata, akala ko hindi ka kasal. I swipe ang card at balutin ang lahat ng damit na sinubukan niya. Ibinigay ni Gab ang bank card. Ang mga presyo ay mura sa mga araw na ito, ang isang magandang damit ay ilang daang dolyar lamang, at maaari kang bumili ng kotse nang hindi nakasimangot. At saka, siya ang aking maliit na tiyahin. Magalang na halos bumagsak sa lupa ang shopping guide na umalis na may hawak na itim na card sa magkabilang kamay nang marinig ang mga salita. Lumabas si Gab sa tindahan ng mga damit na may dalang 7 o 8 handbag at isang nakangisi na si Iron na siya lang ang nakakaalam. Astig niyan.
Ay Shion ay nagpakawala ng buntong hininga na hindi maintindihan ng lahat. Nang makita ang kanyang magandang mukha na puno ng kasiyahan, matagal ko nang gustong maranasan ang pakiramdam na ito, napakasarap talaga, go on like this. Dapat tumahimik ka kapag sinabi mo yan? Nakita ni Gab ang isang lalaki na dumaan lang, iniuntog ang kanyang ulo sa haligi sa isang mabangis na paraan, at nagpakawala ng malungkot na sigaw, at hindi napigil ang sabihin kay Iron. Halika, alam mo ba kung gaano katagal kong inaabangan ang araw na ito? Dito ka na naghihintay sa akin, pupunta ako sa banyo. Pagkatapos magsalita ni Iron, nagmamadali siyang pumunta sa banyo. Nakahanap ng open space si Gab at inilapag ang handbag sa kanyang kamay. Habang naghihintay, nakarinig siya ng dagandong ng pasaway at ang sakit ng isang lalaki mula sa banyo muffled sound. Hindi maganda. Agad na bumangon si Gab at tumakbo sa banyo. Sa banyo, isang kakilala lamang ni Gab ang nakitang nakahawak sa kanyang pandiya at nakalupasay sa lupa sa sakit, habang si Iron ay mayabang at mapagmataas. Tumayo sa harap niya. Ang kakilala na ito ay ang Steve na kakakilala lang. I'm a jerk, it hurts to death, you bastard, shameless, I'll fucking kill you. Si Steve ay nagpakawala ng isang malungkot na alulong. At si Iron, na makakabawi dito, ay nakita si Gab na paparating, at nagmamadaling tumakbo kay Gab, na may nakakaawang hitsura ng takot, hinayla ang manggas ni Gab Clarin at sinabing agrabyado. May nang-aapi sa akin. Habang sinasabi niya yon, sinundot ni Iron si Steve gamit ang kanyang daliri at natatakot na sinabi, gusto lang niya akong molestiyahin. Tinanggihan ako at gusto ko pa ring magsimula ng direkta, yun, tulungan mo ako. Bagamat tiyak na hindi nagdusa si Iron, si Steve ay dumanas ng malaking kabiguan, ngunit alam niya na si Steve ay dapat na unang ng molestiya. Galit na galit si Gab. Steve, gusto mong mamatay? Panipi. Hinawakan ni Gab ang kwelyo ni Steve at idiniin siya sa dingding, puno ng galit ang mukha nito. Natigilan si Steve nang makita niya si Gab, at pagkatapos ay lalo siyang nagalit, umuungal. At ikaw naman, minumulto ka talaga, tama? It's none of your business, lumayas ka sa daraanan ko. Itinuro ni Steve si Iron at pinagalitan. 3-8. Hintayin mo si Marco, tatawag si Marco ng ilang hooligans para pumunta at sunduin ka, liwanag. Sinuntok ni Gab si Steve sa mukha, kaya napalunok siya sa natitirang mga salita. Ang suntok na ito ay dumating ng hindi inaasahan, si Steve ay sumigaw at bumagsak sa lupa, si Gab ay hindi umimik, naabutan niya ito at muling tinapakan. Steve, kung maglakas loob kang hawakan siya, papatayin kita. Galit na galit si Steve dahil sa sakit, ngunit nang tumingala siya at nakita ang mga mata ni Gab na kasing lamig ng demonyo, nang ineg si Steve. Sa sandaling ito, talagang naniniwala siya na talagang papatayin siya ni Gab. Dahil sa takot ay natahimik siya sandali. Lumapit ka sa akin kung kaya mo. Muling sinipa ni Gab, sinapak siya ni Steve dahilan para mapasigaw siya, tumalikod at hinayla si Iron palayo. Sa banyo, pilit na bumangon si Steve, tinitingnan ang sarili sa salamin na may bagbog na ilong at namamagaang mukha, nagpaungol si Steve na parang multo. Gab, hintayin mo si Marco. Sa labas ng shopping mall, tinuturuan pa rin ni Gab ng leksyon si Iron. Kapag may nangyaring ganito, dapat tawagan ako ng chapter imbes na awayin siya. Matatalo mo ba siya bilang isang babae? Anong gagawin ko? Mahinang sinabi ni Iron, nakalimutan mo na ba na black belt ako sa judo, ha? Si Gab ay natigilan saglit. Kinalimutan na niya talaga ito. Nakipag-away talaga itong munting tiyahin, hero talaga siya sa girls' middle school. Salamat sa pagsusubaybay.